What up mga solid subscribers, no? So, okay guys, meron tayong tatalakayin ngayon, no? So, I think, eto medyo ano to guys, medyo, hindi man to the point sobrang sensitive, no? Pero syempre, medyo, ano to, no? Alarming, no? Pero, for me naman guys, no? Hindi naman siya ganun ka-alarming since marami ako kakilala, nagkaroon na rin po ng ganitong klaseng karamdaman, no? Pero, okay naman sila guys, walang problema, no? Kumbaga, it's alarming lang guys since, alam niyo na, no? At sasabihin ko na, syempre, si Maloy guys, no? Si Maloy, no? Meron po siyang PCOS, no? So, guys, dito guys, sa video na to, no? Alamin natin kung ano ba ang PCOS, kung ano yung mga bagay na kung ba't nyo nakuha to. Hindi naman ako, guys, medical expert, guys, na. Pero, syempre, base lang din po sa aking karanasan. Kasi meron ako mga kilala, guys, na talagang nagkaroon po talaga ng ganitong klaseng karamdaman po talaga, guys, no? So, ano ba to? Mawawala ba to? Magagamot ba to? Or ano? So, tara, alamin natin to guys. No? So, for now, panoorin natin yung mga videos, mga interviews nila, mga posts, no? Okay? Bago tayo pumunta po mismo dun sa mga detalye, no? Okay? Okay, may kita nyo, nag-post si Maloy, no? Okay, ito yung statement niya, no? Yan. Sa mga blooms who gave kind and nice words to me, thank you so much for understanding. Ang humanizing niya na bukas niya ang topic na ito, which is very taboo, especially sa reproductive health ng women. So, thank you sa mga umintindi talaga, no? So, grabe, no? Napakatapang ni Maloy, guys, no? Guys, hindi biro yan, no? Nakaka-apekto yan, lalo na nasa sensitive part yan, isa sa mga sensitive part talaga ng babae po talaga guys, no? Kaya sobrang alarming yan, napakatapang ni Maloy. Yung iba guys, hindi na pinapaano yan like hindi na nila to the point pinapaalam sa tao, tinatago na lang nila, no? Pero for Maloy, napakatapang niya guys, as in, sobrang tapang ni Maloy guys, sobra. Okay, ito guys, panoorin na to since this is an ABS-CBN property, no? Lagyan ko lang siya ng watermark, no? Okay, pero marinig niyo yung audio. Sa mga blooms who gave kind and nice words to me, thank you so much for understanding. And wala, parang feeling ko ang humanizing niya na naibukas siya yung topic na to, which is very taboo, especially sa reproductive health ng women. So, thank you sa mga umintindi talaga. Okay, yun yung kanina binasa natin guys, no? So, hindi siya ganun kadali. Tandaan nyo guys, no? Reproductive health sa maselan na part ng babae, no? Alam natin yung topic na yan is sobrang maselan po talaga guys, no? Pero ulitin ko sa inyo, nakakabilib si Maloy po talaga guys, kasi napakatapang niya. Talagang binanggit niya na as in-out niya, di ba? Bihira sa babae yun. Talagang grabe yung katapangan ni Maloy, no? Kasi for me, napakatapang na move na ginawa ni Bini Maloy yun. Okay, meron pa dito isang video guys, no? Tara, panoorin po natin to, no? Okay, let's go. Let's watch this. Buong team at dito bago ang Biniverse World Tour ng Nations Girl Group, nagpa-check up ang buong team at dito lumabas na may PCOS si Bini Maloy. Ibinahagi niya ito sa documentary ng Bini sa iWant. Wala na cellphone ko, iPad, lahat ng mga material things ko. Wag lang ako magka-PCOS. Nabanggit ni Maloy na mawala na lahat ng material things ko, wag lang ako magka-PCOS. So, ganun ka seryoso po talaga sa kanya na ayaw niya talaga magkaroon ng ganong klase na. Pero andun na siya, no? Sa pictorial ng girls ngayong araw, nagpasalamat si Maloy sa natanggap niyang love and support mula sa blooms. Sa mga blooms. Okay, so yan yung nakita natin kanina. So, ayun. Grabe lang yung katapangan ni Maloy. Okay guys, i-discuss natin to, no? Kung ano ba ang PCOS ko, no, dulot na sa katawan, no. So, base lang po ito sa research ko. Hindi ako medical expert. At the same time, may isasuggest na. Meron din ako isasuggest, no, sa mga meron din ito. Kasi, ulitin ko, meron po akong mga kilala, mga close friend po talaga. Nagkaroon po talaga nito, no. Okay. Siguro, wag tayo dun sa pinaka-medical term, no. Doon na tayo sa mga do's, no. Okay na, okay. So, kung ano mga dapat nyo gawin pag nagkaroon po kayo nito, no? Okay. Una-una sa lahat, guys, kailangan nyo talaga ng balanced diet po talaga dyan, no? Kailangan nyo pumili ng mga pagkain, no? Like, ang prutas, gulay, whole grains, mga less lean, mga protein po talaga guys, no? Iwasan yung mga processed food, yan, mga matamis, no? Makakatulong ito sa pag-stabilize ng blood sugar at hormones, no? Yung mga ganong klaseng bagay guys, kasi ano yan, pag umatake yan guys, believe me, hindi siya ganong kadali, no? As in, mapapaano ka talaga, aray ka po talaga, no? Yan.
mag-ehersisyo ng regular, no? Kahit 30 minutes araw-araw, yan, lakad, yoga, cardio, yan yung mga ganyang klaseng bagay. Yan, nakakatulong din sa pagbaba ng insulin resistance at stress hormones yun, guys, no? Yung pag-exercise nyo, hindi pwedeng mawala po yun, no? Yan. Yan, uminom kayo ng sapat na tubig. Kailangan, guys, matulog din kayo na maayos. Kailangan 7 to 8 hours ang tulog nyo, no? At the same time, guys, iwas tayo sa mga colored drinks as much as possible. Dapat ano lang tayo, yung tubig lang po talaga, no? Yan. Yun, syempre at the same time, pag medyo nag-ano po yung inyong katawan, no, or sumakit siya or what, magpatingin na kayo agad sa doktor, guys, no. Huwag kayo magdalawang isip, no. Okay, yung mga bagay na ito yung mga don'ts, guys, no. Okay, yan, huwag kayong mag-skip ng diet, huwag kayong mag-crash diet, no. Yan, sobrang hirap nito, guys, kasi pwede itong mapabagal yung metabolism at lalong mapalala yung hormonal imbalance po, guys, no. At pwede kayong magbawas ng pagkain, pero wag nyong gagawin yung crash diet, guys, yung biglang bagsak kayo ng kinakain nyo. Wag nyong gagawin yun, paunti-unti lang, or at the same time naman is pwede kayong mag-less lang ng food, kain kayo ng marami, pero wag naman yung to the point na lamon, guys. Pero yun, kumain kayo ng marami, pero wag naman yung to the point yung mga pagkain na bawal, no, like mga healthy foods like mga gulay, yung mga ano pa ba, mga salad, di ba? Pwede naman yan, no? Yan. Ito pinaka number 1, guys, sa mga kilala ko, no? And iwasan niyo yung labis na stress, guys, kasi sobrang yan, nakataas siya ng mga pwedeng like ito guys, sabihin ko sa inyo, nakataas siya ng mga cortisol, pwedeng magpataas ng androgens, yan, male hormones, guys, no? Ano ba yung cortisol at saka yung androgens, guys, no? So, brief lang naman po, guys. Yung cortisol na binanggit natin kanina. Cortisol yan, tumutulong sa katawan natin, guys, no? Na harapin ang stress, no? Yan, tinatawag din itong fight or flight hormone, no? Yan, kapag tayo ay kinakabahan, nag-aalala or nasa stressful na sitwasyon, tumaas ang cortisol level natin, no? So, yun, kailangan natin i-balance din po yung mga ganong klaseng bagay, no? Okay, yung androgens naman po, guys, ang androgens ay mga hormone na karaniwang tinatawag na male hormones, no? Pero meron din ito ang mga babae na sa mababang antas lang, na okay, no? Yan, responsable ito, guys, sa ang androgens ang responsable sa pagdevelop ng mga katangiang panlalaki, no? Gaya ng paglaki ng muscle mass, paglago ng buhok sa mukha at katawan, mas malalim na buhos, pagtaas ng energy at libido, no? So, ayun, yung mga bagay, guys, no? Ito, mga nabanggit ko kanina, yung mga bagay na mga don'ts, no? Pero meron pa po, guys, na. And yan, iwasan din natin yung labis na caffeine at alcohol, no? Yan, guys, alam ko sa atin, guys, mahilig tayo sa caffeine, pero iwas tayo, no? Sabi ko sa inyo, as much as possible, iwas tayo sa mga colored drinks po talaga, guys, no? Yan. Huwag nyo i-ignore yung symptoms, guys, kasi hindi basta-basta po talaga yan, guys, no? Pwede siyang mag-trigger ang mga complications, guys, no? Pwede yan mag-trigger ng mga complications, no? Yan. Ako, guys, ang advice ko sa inyo, pag meron kayong mga kilala, merong PCOS, no, as much as possible, supportahan natin sila, no, like mga activities. Yung iba kasi dyan, ito, guys, personally, may mga kilala ko na mabilis mapagod pag may PCOS po sila, no. Meron din sila, guys, hindi nila mapigilan yung weight nila, as in, ang bilis nilang mag-gain ng weight, no, pag may mga PCOS talaga, guys, no, may mga ganun, no. Kaya, ayun lang yung mga nakikita ko in physical, no? Pero hindi ko na masyadong alam yung pagdating sa internal nila, guys, no. Yan, hindi ko na alam po talaga kung ano nangyayari, no. Pero yun yung mga napapansin ko and sinasabi nila, no, bilis daw nilang mag-gain ng weight kahit mahina sila kumain, tapos may time na ang bilis nila mapagod. Tapos may nagsabi rin sa akin na bawal daw sila ng mga heavy activity, no. So yung mga ganong klaseng bagay para nakaka-alarma, since Maloy, syempre, 'di ba, nasa bini si Maloy, no, and intense yung training nila, no. So ayun lang, I think ingat-ingat lang po talaga, no, and sana po talaga malagpasan ni Maloy ito, no. Kaya yan, hindi naman nahayaan po ng management ng bini na may mangyari kay Maloy, no. Alagaan nila yung health niya, no. So at the same time, paalalahan na si Maloy, hindi siya pwede ma-stress, hindi siya pwede mapagod, no. So kayang-kaya niyan, believe me, guys, no. So mga Bloom, suportahan natin ang bini, no. Suportahan natin sila sa kanilang mga gagawin, sa kanilang mga projects, no. So yun, maniwala lang tayo. So yun, guys, maraming salamat po na itong video na, no. Huwag niyo po kakalimutan na mag-leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam niyo po pag ako nag-release ng bagong video, no. So yun lang, maraming salamat. So this is Point signing out. Peace. Last year.